Isa pa ito sa mga madalas nating marinig na punto ng usapan na pinalalakas ng China ang kanilang militar. Sa 2026 at sa 2027, ilulunsad nila ang pag-atake para sa pilitang kunin ang Taiwan. At malinaw na magdudulot iyon ng malaking tension sa relasyon ng United States at China. Pero paano mo tinitingnan gamit ang game theory at paano mo tinitingnan ang situation ng Taiwan at kung paano nito naaapektuhan ang relation ng United States at China? Kung titingnan sa game theory, hindi matalino ang sakupin ng Taiwan. Talakayin natin kung bakit. Si Professor Jiang Shueqin ay isang mabilis sumikat na geopolitical commentator sa YouTube, may degree sa Yale University, at gumagamit ng game theory sa pagsusuri ng komplikadong isyong geopolitikal. Mula Ukraine, Palestine, Russia hanggang Venezuela, kayang ipaliwanag ng propesor ang kahit anong komplikadong paksa. Ngayon, tatalakayin natin ang pangunahing banta sa kinabukasan ng relasyon ng United States at China na walang iba kundi ang Taiwan. Sa unang tingin, lumalala ang sitwasyon sa Taiwan at marami ang nagtatanong ng parehong tanong ngayong bagong taon. Sasakupin ba ng China ang Taiwan sa 2026? Lalo pang lumala nang ilunsad ni Trump ang matinding pag-atake sa Venezuela at mahuli si Pangulong Maduro na dinala sa New York para harapin ang maraming kasong kriminal. Binuksan ba ng United States ang daan para kumilos ang China o Taiwan? Pakinggan na lang natin ang sinabi ni Pangulong Xi Jinping ng China noong Enero, isa sa kanyang talumpati para sa bagong taon. Ang mga magkakatunggali sa magkabilang panig ng Taiwan Strait ay pinag-uugnay ng dugo, ugnayan at malalim na samahan. Hindi mapipigilan ang kasaysayang pag-usbong tungo sa pambansang pagkakaisa. Maraming Western media analyst ang tumutok sa huling bahagi, ayon sa kanya. Hindi mapipigilan ang pag-usbong ng pambansang pagkakaisa. At pagkatapos, tiningnan natin ang mga kamakailang ehersisyong militar ng China sa paligid ng Taiwan, na isinagawa sa 5 bagong lugar sa paligid ng isla. Ayon sa bagong ulat ng Pentagon, naniniwala ang kanluraning media na naghahanda ang China na manalo sa digmaan sa Taiwan pagsapit ng 2027. Pero dito nagiging interesante ang mga bagay dahil ang Pentagon, hindi ang China, ang nagbigay ng target na petsa na 2027. Kahit ang mga kamakailang ehersisyong militar ng China ay normal lang. Huwag agad maniwala sa akin. Pakinggan niyo ang clip ni Pangulong Trump habang tinatalakay niya ang sitwasyong ito. Maganda ang relasyon ko kay Pangulong Xi at wala siyang sinasabi sa akin tungkol dito. Nakita ko na ito pero wala siyang sinasabi sa akin tungkol dito at hindi ako naniniwalang gagawin niya iyon. Wala akong ikinababahala. Wala. Kung nasa bilog ka at gumagawa ng ehersisyo sa dagat o himpapawid, 20 taon na akong nagsasagawa ng mga ehersisyong pandagat sa lugar na iyon. Ngayon, iba na ang tingin ng tao pero mas marami pa silang ginagawa ngayon. Matagal na nila itong ginagawa, mga 20-25 taon na. Malaking revelasyon ito mula sa Pangulo, na tama ang pagtuturo niya. Ang China ay matagal nang nagsasagawa ng mga naval exercises sa paligid ng Taiwan sa nakalipas na 2 dekada. At madalas pa nga ay mas malalaki at mas malawak pa. Pansinin ang larawang ito na malinaw na nagpapakita ng magkaparehong military drills ng China sa paligid ng Taiwan noong Agosto 2022 at Mayo 2024. Mahilig ang media palakihin ang mga kwento. At ngayon, pakinggan natin si Professor Jiang Shueqin na magpapaliwanag kung bakit mas komplikado talagang intindihin ang sitwasyon sa Taiwan. Unang dahilan, napapalibutan ng mga kaaway ang China sa silangang Asya. Kaya ang Japan, Russia at India ay mga pangmatagalang banta sa geopolitika ng China, Amerika. Malayo talaga ito sa Pasifiko. Sa game theory, gusto mo ang Estados Unidos. Kung China ka, nais mong naroon ang United States sa silangang Asya para mapanatili ang balanse laban sa banta. Paano kung umalis ang Estados Unidos? Kailangan muling buuin ng Hapon ang kanilang militar. Noon, sila ang may pinakamalakas na militar at hukbong dagat sa silangang Asya. Kung palalayain mo ang Hapon, makokontrol niya lahat ng rutang tuwid. Malaki ang pagdepende ng China sa kalakalan, lalo na sa Strait of Malacca, at ini-import nito ang 1/4 bahagi ng pagkain mula sa ibang bansa. Kung buuin ulit ng Hapon ang hukbong dagat at i-blockade ang China, malaking problema ito para sa China. Tama ang sabi ni Professor Jiang Shueqin na maraming karibal ang China sa geopolitika sa Asya tulad ng Hapon, India at Rusya. Ngunit Hapon ang pangunahing karibal ng China sa kasaysayan. Sa pag-aaral ng kasaysayan ng China, matutuklasan mo ang masaker sa Nanjing at pananakop ng Hapon na nagdulot ng pagkamatay ng maraming sibilyang Tsino. Hanggang 2026 sariwa pa rin sa isip ng maraming Tsino ang sakit ng mga pangyayaring ito. At nakakatuwang isipin, ang buong paglala ng sitwasyon sa paligid ng Taiwan ngayon ay hindi tungkol sa Estados Unidos. Ang mga kamakailang ehersisyong militar sa paligid ng Taiwan ay ukol sa Japan.
Heto ang konteksto. Hindi ito napansin ng kanluraning media, kaya maraming tao ang hindi tama ang pagkaintindi sa sitwasyon sa Taiwan. 7 linggo na ang nakalipas, tumayo si Sane Takehashi, bagong punong ministro ng Japan, sa harap ng parlamento at nagbigay ng pahayag na hindi pa nagagawa ng ibang leader ng Japan matapos ang digmaan. Ayon sa kanya, kung magdaos ng naval blockade ang China sa Taiwan, maituturing itong banta sa seguridad batay sa batas ng Japan, kaya pwedeng gumamit ng puwersang militar ang Japan. Hindi pa kailanman tinawid ng Japan ang hangganang iyon. Matagal nang nagpapanatili ng estratehikong kalabuan ang Tokyo tungkol sa Taiwan. Tahimik na koordinasyon sa Estados Unidos ang umiiral sa likod ng mga eksena, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pampublikong legal na pahayag tungkol sa karapatan ng Taiwan at Japan na pumasok sa digmaan. Ayon sa internasyonal na batas, walang karapatan ng Japan makialam sa digmaan ng China at Taiwan. Ito ay tuwirang labag sa pagbabawal ng Artikulo 24 ng United Nations Charter sa paggamit ng dahas. Pakinggan mo na lang ang punong tagapagsalita ng United Nations na umamin sa opisyal na posisyon ng United Nations sa Taiwan at China. Ginagabayan kami ng resolution ng pangkalahatang asembleya noong 1971. Sabi mo, ang resolution ng 1971, ano ang ibig sabihin nito dito? Ibig sabihin nito ay tungkol sa aming posisyon na ang Taiwan ay isang probinsya ng China. Ngayon ay makikita mo na kung bakit. Ang pahayag na ito mula sa punong ministro ng Hapon ay isang dramatikong pagbabago sa relasyon ng China at Hapon. At ang sumunod dito ay ang pinakamasamang krisis sa diplomasya sa pagitan ng China at Hapon mula nang ma-normalize ang kanilang relasyon noong 1972. Pinayuhan ng mga Chino na i-boycott ang biyahe sa Hapon at ipinatawag ang embahador ng Hapon sa Beijing para sa pagpupulong. Nagsimula ang pamahalaan ng China ng bagong ehersisyong militar sa paligid ng Taiwan para pigilan ang panlabas na interbensyong militar. Mahalaga ang mga salitang iyon dahil binabago nito ang tinatarget. Hindi lang Taipei ang tinutukoy ng China, nagbabala rin sila sa Tokyo. At ilang linggo lang matapos ang malaking paglala na ito, inamin ng punong ministro ng Hapon na hindi pinag-isipan ang kanyang mga pahayag tungkol sa Taiwan. Binago ng leader ng Hapon ang kanyang posisyon at sinabing bukas pa rin ang gobyerno sa dialogo sa China. Balikan natin ang panayam ko kay Professor Jiang Shueqin na malinaw ang layunin ng China tungkol sa Taiwan. Mas kapaki-pakinabang ang pagtutulungan ng Estados Unidos at China kaysa sa kanilang kompetisyon. Sige, kaya mula sa pananaw ng game theory, kontento ang China sa kasalukuyang kalagayan. Ang China, alam mo na, kung aalis ang Estados Unidos, dapat maging hegemon ang China at mag-invest pa sa militar at hukbong dagat nito. Magdudulot ito ng sigalot sa mga kalapit bansa at makakaapekto sa ekonomiya at kasaganaan ng mamamayan. Utay-utay, ang pangunahing layunin ng Partido Komunista sa geopolitika ay mapanatili ang kapayapaan at kasaganaan ng mga mamamayan. Hindi ito interesado at hindi naging interesado sa hegemonya. Mahalagang maintindihan ang clip na ito dahil tinatalakay nito ang karaniwang maling akala ng kanluraning analista tungkol sa Taiwan. Hindi interesado ang China na maging pandaigdigang hegemon at kailanman ay hindi naging ganoon at sa totoo lang, hindi rin ito mangyayari. Layunin ng pamahalaang Chino ang maghatid ng kasaganaan at pagbutihin ang buhay ng mga mamamayan. Kung magawa ng pamahalaang Chino ang layuning ito, patunay ito ng kanilang pagiging lehitimo. Sa totoo lang, ito ang pangunahing kwento mula China nitong 40 taon. Sa loob ng maraming taon, ang ekonomiya ng China ay lumalago ng double-digit na porsyento, ngunit mula nang magkaroon ng COVID, naging patag na ang ekonomiya ng China. Nagkaroon ng krisis sa real estate kaya nahihirapan ang pamahalaan ng China na maihatid ang kasaganahan sa mga mamamayan. Prioridad ngayon ng pamahalaan ng China, hindi ang pagsakop sa Taiwan. Sa totoo lang, pakiramdam ko magkatulad ang United States at China sa aspetong ito. Delikado ang ekonomiya ng United States dahil sa pagtaas ng halaga ng pamumuhay matapos ang COVID. Hindi na makontrol ang inflasyon at isang record, 67% ng mga Amerikano ngayon ay nabubuhay na lang sa bawat sahod. Para sa China, ang plano nilang buhayin ang ekonomiya sa 2026 ay nakatutok sa mas pinaigting na export-led growth, ayon sa bagong artikulo ng Financial Times. Para sa Beijing, ang digmaan sa taripa ang naging pangunahing balita na namayani sa mga headline buong 2025. Malinaw na patunay ito na epektibo ang estratehiya ni Xi Jinping na mag-invest ng malaki sa high-tech na produksyon at industrial na sariling kakayahan. Noong nakaraang taon, tinangkang gipitin ni Trump ang China gamit ang taripa. Pero kalaunan na pagtanto niyang hindi kakayanin ng ekonomiya ng United States na wala ang China. Tinapos ni Trump ang digmaan sa taripa at pumayag sa isang taong tigil putukan kay Xi Jinping sa summit sa Korea noong Oktubre. Aabot sa higit 1 trilyon ang trade surplus ng China sa 2026. Naglabas ang Oxford Economics ng artikulo na nagtatanong kung bakit matatag pa rin ang export ng China
kahit mataas ang taripa ng United States. Ayon sa ulat, sa 2026 ay magpapatuloy ang paglago ng export ng China. 83 ngayong taon, habang ang mga export ng United States ay bababa ng 34 sa 2026. Pero ang digmaang pangkalakalan ni Trump ay talaga namang naging isang ganap na sakuna para sa Estados Unidos. At ito pa rin ang pangunahing dahilan kung bakit hindi iniisip ng China na sakupin ang Taiwan sa hinaharap. Pakinggan lang natin si Professor Zhang Shueqin. Ang pagsakop sa Taiwan ay magiging magastos. Tandaan, nasa baybayin ang industrial na base ng China, kaya 24 na oras lang kailangan ng hukbong dagat ng Amerika para sirain ito. Bakit mo pa bibigyan ng dahilan ang mga Amerikano gawin ito? Ang ekonomiya ng China ay nakadepende sa pandaigdigang kalakalan, kaya mahalaga ang imahe nito sa ibang bansa. Bakit pa ito magmumukhang palaaway? Hindi talaga nakikita ng mga Taiwanese ang China bilang banta. Ang mismong mga tao sa Taiwan ay ayaw talagang magdeklara ng kalayaan. Masaya ang mga tao sa Taiwan sa kasalukuyang kalagayan ngayon. Malaki ang benepisyo ng Taiwan mula sa ugnayan nito sa kalakalan kasama ang China. Kaya tingnan mo, kung ikaw ang China at nag-aalala ka tungkol sa kalayaan ng Taiwan, marami kang ekonomikong impluensya na pwede mong gamitin. Bakit gagamitin ang militar kung delikado, hindi epektibo at pwedeng magdulot ng pagiging parihas na estado? Sa pananaw ng game theory, hindi isinasaalang-alang ng mga policymaker ng China ang pagsakop sa Taiwan. Tama ang pagsusuri ng profesor. At kapag pinag-aralan mo kung ano ang nakataya at in-apply ang game theory sa komplikadong sitwasyong ito, wala talagang senaryo kung saan sasakupin ng China ang Taiwan. Hindi nagbago ang pananakop ni Trump sa Venezuela. Kinondena agad ng China ang aksyon ng Estados Unidos. At muli, kapag tiningnan mo ang mga pinansyal na implikasyon ng isang pananakop ng China sa Taiwan, mapapansin mong pinalaki lang talaga ng media ang banta na ito. Ngayon, gusto kong mag-focus sa relasyon ng United States at China habang papalapit ang 2026 dahil nasa gitna tayo ng pandaigdigang karera para makuha ang hinaharap ng agham, AI, at advanced manufacturing. Pareho lang ding ginagawa ng Estados Unidos at China ang parehong bagay sa huli. Pabilisin ang inobasyon at bawasan ng gastos habang sumusulong. May nangyari noong Disyembre 2025 na halos hindi naiulat at napansin ko ito. Sa tingin ko ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa mahahalagang industriya sa mundo. Ang Telescope Innovations ang nangunguna sa buong mundo sa tinatawag na self-driving lab o self-driving lab na minsan ding tinutukoy bilang physical AI para sa kimika. At ganito kung paano ito gumagana. Ang artificial intelligence ang nagdidisenyo ng mga eksperimento, ang robotics ang nagsasagawa ng mga komplikado at mahahalagang proseso, ang mga sensor ang sumusuri ng resulta sa totoong oras, at ang machine learning ang nag-o-optimize ng susunod na round ng mga eksperimento. Tumatakbo ito 24/7 na halos walang pakikialam ng tao. Ang resulta, sabi ng pamunuan, kayang tapusin ng autonomous platform ng Telescope ang 1 taon ng laboratoryong trabaho sa loob ng 1 linggo. Hindi lang ito simpleng pag-unlad, malaking hakbang ito. Ngayon, pag-usapan natin ang ekonomiya. Sa tradisyonal na modelo, ang kumpanya ay nagfa-file ng patent, ginugugol ang halos 10 taon at hanggang 900 milyon sa pag-develop ng produkto. At may natitira na lang 10 taon para kumita mula sa imbensyon. Ticker symbol TELIF. Salamat sa inyong panonood ng episode na ito at kay Professor Zhang Shueqin sa kanyang mahahalagang pananaw. Excited na akong imbitahan siyang muli sa channel. Kung gusto niyong mapanood ang buong panayam kay Professor Zhang Shueqin ukol sa geopolitika sa 2026, i-click lang dito. Muli, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa inyong napakalaking suporta at inaabangan ko na makita kayong muli sa susunod nating video.